Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at ito po ay masusumpungan natin sa ikalawang Korinto, Kapitulo 3. Malimit ay ito'y nababanggit natin at na ipapangaral na natin, ngunit nais kong balikan muli natin ang Kapitulo 3 sa sulat ni Pablo sa ikalawang mga taga-Korinto. Sapagkat ang nais kong makita natin, mga minamahal at matutunan, ay yung paghangad ng Panginoon na mula sa biyaya tayo ay lumalago, ngunit ang mga bagay na iyon ay itinuturo sa atin upang ihanda tayo ng Panginoon sa kaluwalhatian. O kaya nga ating masusumpungan na araw-araw ay tayo'y binabago ng Panginoon. Tulad ng sinasabi niya dito sa talatang 17 at talatang 18. Ngunit ngayon ay nais nating basahin ang buong kapitulo para lalo nating maunawaan yung pamamaraan ng Diyos at paghahangad niya na ang kanyang mga anak ay makaranas ng lubusang kaluwalhatian. Yun ang ninanais na ng Panginoon. Patungo tayo doon sa kaluwalhatian. Na sa pagdating ng Panginoon, nais niya na makita natin ang kanyang kaluwalhatian. At yun ay nakalaan para sa mga mananampalataya. Ganito ang siyang isinasaad sa Kapitulo 3, talatang 1. Pinasisimulan baga namin muli na ipagkamapuri ang aming sarili? O kami baga ay nangangailangan gaya ng iba na mga sulat na papuri sa inyo o mula sa inyo? Kayo ay ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. At ang gayong pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamagitan ni Kristo. Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili upang isipin ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, dadapot ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit kung ang pangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay mangyayaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatian ito'y lumilipas. Paano hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangasiwa ng Espiritu? Sapagkat kung ang pangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ay bagkus pa nga higit
nasagana sa kalwalatian ang pangasiwa ukol sa katwiran. Sapagkat katotohanan pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay nito nang dahil sa kalwalatiang sumasagana. Sapagkat kung ang lumilipas ay may kalwalatian, lalo pang nananatili ay nasa kalwalatian. Yamang ngang meron ngayong pag-asa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita at hindi gaya ni Moises na nagpalukbong ng kanyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyong lumilipas. Dadapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsisitigas sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis na sa pamagitan ni Kristo. Dadapwat hanggang sa araw na ito, kailan may binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit, kailan may magbalik sa Panginoon, ay maalis ang talukbong. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Tatapat tayong lahat na walang talukbong ang mukha ay tumitingin gaya ng isang salaming sa kalwalatian ng Panginoon, ay nababago tayo gayon din kalwalatian mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian, o rather sa larawan mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian na gaya ng mula sa Panginoong na Espiritu. Hanggang doon lamang po ang ating pagbasa sa banal na kasulatan. At ang ating pong tema ay narito po sa talatang 17. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Dadapot tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kalwalatian ng Panginoon, ay nababago tayong gayon ding larawan mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Tayo mga minamahal ay lubos na nagpapasalamat sapagkat dito sa sulat ni Pablo ay ipinapahayag niya sa mga mananampalataya ang tungkol sa biyaya at gayon din na nararamdaman at nararanasan ng mga mananampalataya ang kalwalatian ng Diyos sapagkat sila'y tinubos ng Panginoon, nanampalataya sila, nanalig sa Panginoon, ang kanilang buhay ay nabago. Tulad na sinasabi ni Pablo, ang sino man kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Sapagkat ang Espiritu ni Kristo ay gumawa sa kanilang puso o kaya nga nabago ang kanilang puso. Mula sa pusong bato, ito ay napalitan ng pusong laman. Na doon ang banal na Espiritu na siyang ipinagkaloob ay nananahan sa puso ng mga mananampalataya sapagkat sila ay binanal. At kung sila ay binanal, ay tunay na nararamdaman nila na sila ay mga sulat. Yung kanilang pamumuhay ay nagkaroon ng pagbabago. At dito'y tinutukoy ni Pablo na kayo ay aming sulat
Sapagkat simula nang ipangaral ni Pablo ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo, sila'y nanalig. At simula noon ay nahayag ang pagbabago, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, ang kanilang pagiging malapit sa Panginoon at ang pagsunod nila sa Panginoon, higit sa lahat ay yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Doon sila nakatitig. Kaya nasasabi ni Pablo, kayo ang titik. Yung kayo'y katulad ng isang aklat na binabasa. Alam niyo, mayroong mga tao mahilig sa mga aklat. Siyempre, kung ano yung nakalaman sa aklat, ay kanilang nalalaman. Pero sabi niya, ang mga mananampalataya ay katulad ng aklat na binabasa ng mga tao. Halimbawa, kayo'y nasa inyong tahanan. Paglabas na paglabas ng inyong pintuan, ang mga mata ng mga tao ay nakatitig sa inyo. Nakaganon sila. Pinagmamasdan nila. Kuminsan, mga sa restaurant minsan nagpunta kami sa Pampanga. Tapos kumakain kami. Bakit karamihan ng mga tao nakatitig sa akin? Anong meron? Siguro alam nila merong bago. Pinagmamasdan nila. Ganon ang katayuan natin. Siguro, sa inyong ginagawa, bakit laging ako ang nakikita? Di ba? Bakit yung aking mga ginagawa ay kanilang nakikita? Kasi ang buhay natin parang aklat, bukas, binabasa. Pero ang dalangin natin, huwag makita yung buhay natin, na makita ay ang Panginoong Jesucristo na nagbago at nagpatawad ng ating mga kasalanan. O kaya nga sabi dito, ay kayo ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala, na nababasa ng lahat ng mga tao. Alam niyo, ang aklat, pagtapos na, sinasara. Ang buhay din natin, pag natapos, sinasara. Wala na sila makikita. Alam ba, mga mahal sa buhay ninyo, wala na. Nakatiklop na. Hindi na pwedeng buksan. Mga alalahanin. Pero tayo, binabasa. Sa inyong pagtatrabaho, sa inyong pamumuhay, sa inyong tahanan, binabasa yan ng inyong mga anak. Sana ang mabasa sa atin at panalangin natin ay ang Panginoon sa Kristo, na siyang nagbago ng ating puso. Yung ating mga kasalanan ay itinatawad sa atin. Sapagkat ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Sapagkat sabi ni Pablo, kung ang banal na Espiritu ay hindi nananahan sa isang tao, ang tao yun ay hindi pag-aari ng ating Panginoong Kristo. So tayo, mga minamahal, ay nagsasaad na tayo ang aklat, sapagkat ang Panginoon ay nahayag sa atin. Kaya nga't sabi dito sa talatang 3, yamang nahayag na kayo sa sulat ni Kristo na pinangangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Ang Espiritu ng Diyos na buhay ay ibinigay sa atin. Pangako ng Panginoon yun. Sabi niya sa Ezekiel, wiwisikan ko kayo ng tubig. Lilinisin ko kayo. At yung Espiritu ay magbabago. At aking ilalagay ang aking Espiritu sa inyong puso. Kaya yun ang pinangako ng Panginoon na pag-alis niya,
Susugo niya ang kanyang banal na espiritu upang manahan sa mga mananampalataya, sa mga nagtitiwala sa ating Panginoong Kristo. Tatlong bagay ang ating isasaalang-alang ngayong mga minamahal. Una ay yung pagpapaliwanag tungkol dito sa Kapitulo 3. Ang pangalawa ay yung sa pamagitan ng kaluwalhatian, pangasiwa ng Espiritu na nasa talatang 8. At ang pangatlo ay yung tinatawag na future glory. Ang bawat mananampalataya ay patungo sa katahayagan ng kaluwalhatian. Bagamat ang mga mananampalataya ay mayroong kaluwalhatian na naibahagi. At yun ay ang buhay na walang hanggan. Kaluwalhatian mo. Pero yung lubusang kaluwalhatian, pagdating pa ng Panginoon. Kasi, sabi dito sa Roma, Kapitulo 8, ay tinutukoy dito ni Pablo ang tungkol sa kaluwalhatian na kanyang sinasabi na nasa talatang 8 na sabi dito sa talatang 3, talatang 30 ng Kapitulo 8 ng Roma, at yung mga itinalaga niya, ang mga mananampalataya, itinalaga niya ito. Ibig sabihin, bago pa lalangin ang sanlibutan, wala pa ang sanlibutan, itinalaga ng Panginoon ang kanyang mga anak. At yun ang sinasabi dito, sila'y mga itinalaga. At ang kanyang mga itinalaga naman ay kanyang tinawag. Na ibig sabihin, sa ating kapanahunan o sa kapanahunan ng mga mananampalataya, ang Panginoon Kristo ay nangusap sa kanila. Sila'y tinawag at sila'y sumampalataya. Yun ang ibig sabihin dito, tinawag. At yun ay hindi maaaring tanggihan. Irresistible grace. Ang biyaya ng Diyos ay hindi maaaring tanggihan ng sinuman. At kung sila'y tinawag, sila'y inaring ganap. They are justified, sabi sa talatang 30. So, naging matwid sila. Hindi dahilan sa sila'y mabuti o dahilan sa sila'y matulungin sa kapwa o mapagbigay siya o siya'y maganda ang pamumuhay o walang masasabi sa kanya. Hindi yun. Hindi yun ang tinutukoy ng banal na kasulatan. Sila'y naging matuwid dahilan sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo na yung ating mga kasalanan ay kanyang inako. Kinuha sa atin. Ako na ang aako, sabi ng Panginoon. At yung kamatayan niya, naroon lahat ng kasalanan na mga itinalaga, mga pinili, dala-dala niya. At pagkatapos, siya'y mamatay, nabuhay siya, na maguli. Inari tayong ganap. We are justified. Ibig sabihin, wala na kayong kasalanan. Wala na akong nakikita anumang kasalanan sapagkat ang dugo ng Panginoon sa Kristo ang siyang nakalinis sa inyong mga puso, sa inyong buhay. Kaya ang Diyos, sa mga sandali ito, wala siyang nakikita na anumang bahid ng kasalanan o magka o anumang tanda sa buhay ng isang mananampalataya. They are totally clean, banal. Kaya ang tawag sa nila ay mga banal. Mga santo sila. Yan ay ibig sabihin, santo ay Kastila na salita. Pero sa Tagalog, they are mga banal. They are holy. Inaring ganap. Matwid. Kaya pagdating ng Panginoon,
Ang tingin sa mga mananampalataya, sila'y matuwid. Walang kasalanan. Ang Panginoon ay hindi katulad ng sirang plaka o alam niyo yung plaka ng araw eh. Ngayon, bihira na nagpapatugtog ng plaka. Diba, paulit-ulit kasi sira na yung ngipin o sira na yung plaka, paulit-ulit. So, ang Panginoon hindi gano'n. Once na tayo'y inari ng ganap, inari tayo ganap magpakailanman. Hanggang sa walang hanggan. So, pag tayo'y nasa sinapupunan ng Panginoon, ay wala siyang nakikita na anumang batik sapagkat walang tao na makakarating sa langit na may kasalanan o ang kanyang puso ay hindi nalinis ng dugo ng ating Panginoong sa Kristo. Hindi nilinis. Kaya sila'y inaring ganap. At ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. So meron ditong binabanggit na glorification. Although sa ngayon ay tayo'y niluwalhati ng Panginoon. Pero ang sabi ni Pablo ay parang salamin. Ito'y nararamdaman ng mga mananampalataya. O kaya nga, ang sabi dito, na si Moises ay bumaba mula sa bundok ng Sinai. Sapagkat tinawag siya ng Panginoon. Umakyat siya ng bundok. Umakyat siya na walang anumang dala-dala maliban sa tungkol at sa kanyang damit. Yun lang, umakyat siya doon. Nanatili si Moises sa bundok, sa tuktok ng bundok ng Sinai sa loob ng 40 days and 40 nights. Pero hindi siya nakakaramdam ng anumang gutom sapagkat ang kalakasan niya ay ang Panginoon. Ang kalusugan niya ay ang Panginoon. Kaya makalipas ang 40 days, bumaba siya. Sapagkat doon sa tuktok ng bundok ng Sinai, doon ibinigay ng Panginoon ang dalawang bato, tablet, na dito nakatala ang kautusan, yung 10 kautusan ng Panginoon. Kaya nang bumaba si Moises, ang kaluwalhatian ng Diyos ay na kay Moises. Nagniningning. Ganyan ang puso ng mga nananampalataya sa Panginoon. Nagniningning. Kaya lang, yung kay Moises ay nakita ng mga Israelitas. Pero, ang sabi dito, hindi sila makatitig. So, ang mga hindi mananampalataya ay hindi makatitig sa luwalhati o kaluwalhatian ng Panginoon at maging sa mga mananampalataya. Sapagkat tayo ay binago ng Panginoon. Yung kabanalan ay nagniningning. Walang iniwan sa amin yan sa buwan. Ang buwan, wala siyang sariling liwanag. Katunayan, pag hindi siya nasikatan ng araw, madilim. Diba? Pero pag siya'y nasikatan ng araw, nagniningning siya kung araw ng gabi. O kaya nga, pag tayo nagkaroon ng mga anak, maliliit pa yung ating mga anak, tinuturo natin, merong buwan, bilog na bilog ang buwan. Saan siya kumukuha ng kaningningan? Sa araw.
tayo ay ganun din. Tayo'y nagniningning at ang kaningningan natin ay nanggagaling sa Panginoong Jesucristo. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo sa mga taga-Colosas na inyong ituon ang inyong mga mata sa itaas na siyang kinaroroonan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang buhay ng isang mananampalataya, isang pamumuhay na nagniningning dahil sa kabanalan na ginawa sa atin ng Panginoon. Nilinis tayo. Walang iniwan kay Adan. Nang likhain si Adan, sabi sa banal na kasulatan, siya'y nilikha ng Diyos o nilalang ng Diyos ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Pag pinag-aralan natin, ano ba yung wangis? Ang wangis ay yung kabanalan. Ang wangis ay at larawan ay yung katwiran, matwid, at may kaalaman sa Diyos. Pero nung siya'y magkasala, nawala ang wangis na yun at larawan. Kasi si Adan ay tinawag ng Panginoon para maging image bearer ng Panginoon Diyos. Pero nung siya'y magkasala, kadiliman, anong nangyari? Kaya, anong nangyari, hindi na siya image bearer ng Diyos, kundi siya ay image bearer ng Diablo. Kaya, kung muna sa kadiliman, lahat ng mga kasinungalingan, pagpatay ng tao, lahat ng pangmuso, lahat ng mga bagay na masama ang nasa tao. Ganyang kadilim ang puso ng tao. Kasi Adan, nung siya magkasala, hindi na niya alam kung paano bumalik sa hardin ng Eden. Wala na. Binantayan na ng mga anghel para sabi ng Panginoon, para hindi na sila makabalik. Bakit? Dahil lang sa kasalanan. Madilim na ang kanilang puso. Madilim na ang kanilang kaisipan. Ang kanilang mga gawa ay madilim. Pero sa Panginoong Jesucristo, lahat ng mga kadilimang yan ay nilinis, inalis ng Panginoon. Pati ang kapangyarihan ng Diablo ay pinutol sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya wala nang kapangyarihan ng Diablo sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya nga sabi ni Juan, ang gumagawa ng kasalanan ay maka-Diablo. At yun ang sinasabi ni Juan. Pero ang mga mananampalataya ay sila'y mga anak ng katuwiran. Sapagkat sila ay mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, si Moises ay naglagay ng kanyang talukbong. Sapagkat natatakot ang mga tao, nakikita nila ang kalwalatian na kanyang tinanggap mula sa Panginoon. Hindi nila kaya na tingnan ang mukha ni Moises. Tulad ng sinasabi dito sa ating binasa. Sabi dito sa talatang 13, ay hindi gaya ni Moises na nagtalukbong ng kanyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag makatitig sa katapusan niyong lumilipas. Hindi natin alam kung ilang araw na natili ang liwanag na nasa mukha ni Moises. Pero
Yun ay pansamantala. Pero ang mga mananampalataya ay nagniningning sapagkat ang kanilang puso ay busilak, nilinis sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. O kaya nga tayo ang tawag sa atin ay mga banal. Sapagkat yon ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Minsan ang Panginoon ay nagyaya sa mga alagad. Umakyat sila sa bundok. At sabi sa Mateo Kapitulo 17, talatang 2, ang sabi dito, at nagbagong anyo siya, ang Panginoon Kristo, sa harapan ng mga alagad, nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang damit. At narito, napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. So, nang magbago anyo ang Panginoon, nakita ni Pedro at ng kanyang kasamang mga alagad, nariyan si Elias, si Elijah, at nariyan si Moises, kasama ng Panginoon. Nakita nila ang kalwalatian ng Panginoon. O kaya nga, hindi nila maunawaan ang kalwalatiang yun. Sapagkat si Pedro, iba ang nasa isip. Sabi sa talatang 4, at sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin na tayo'y dumito. Kung ibig mo, ay gagawa ako na rito ng 3 tabernakulo, isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi naunawaan. Ang ipinapahayag dito ng Panginoon ay yung kalwalatian na kanyang tinawag ang mga alagad at mga mananampalataya ng Panginoon ay maluwalhati. Hindi nila naunawaan. Lalo-lalo na ang panalangin ng Panginoon ay nasa Juan Kapitulo 17, talatang 24. John chapter 17, verse 24. Sabi niya, itong kapitulong ito ay panalangin ng ating Panginoon sa Kristo. Nananalangin siya sa Ama. At yung kanyang panalangin, bagamat maiksi, ay napaka-bigat. Sapagkat ang isang bagay na kanyang sinasabi, sabi niya, Ama, yung mga ibinigay mo sa akin. Ibig sabihin, sa walang hanggan, lagi kong sinasabi at naipapangaral natin at sinasabi sa banal na kasulatan, ng Diyos sa kanyang kahabagan at pag-ibig, pumili siya at humirang ng ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang minarapat na nais, at ito'y para sa kanya, at yung mga piniling yun ay binigyan ng kanya-kanyang pangalan. At pagkatapos, itinala sa aklat ng buhay. Merong talaan. At yung mga pangalan yun ang ibinigay sa Panginoong sa Kristo na kanyang sinasabi, Ama, yung mga ibinigay mo sa akin. Sabihin, yung mga pangalan na binigay sa kanya, pangalan ng mga tao na pinili ng Diyos, binigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sabi ng Panginoon, kung saan ako naroroon, sila man ay dumuong kasama ko. Nais ko na yung ibinigay mo sa akin ay kasama ko. Ayokong mawaglit sila sa akin. At sabi niya, upang makita nila ang kalwalhatian ko. So pinili ng Diyos
hinirang ng Diyos, ibinigay sa Panginoon Kristo, at ang hangarin ng Panginoon, itong mga pinili mo na ibinigay mo sa akin, nais ko na makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y yung inibig bago natatag ang sanlibutan. So ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag. Kaya mga hinirang, mga pinili ng Diyos ay nakatakda sa kaluwalhatian na siyang naghihintay at yun ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya ang layunin ito ay ninanais ng Panginoon na sa pamagitan ng kanyang tipan ng biyaya o sa pamagitan ng biyaya ay maranasan ng mga mananampalataya ang kaluwalhatian unti-unti. Kasi sila ay mga anak, ipinagkaloob. Ang sabi dito sa Hebreo, at muli ilalaga ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya. Ito yung nasa Hebreo, Kapitulo 2, talatang 13. At muli, narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. So dito, inaako ng Panginoon ang lahat ng mga binigay at sabi niya, ito'y mga anak na ibinigay mo sa akin ng Diyos. Ibig sabihin, ito mga hinirang, ito'y mga anak ng Diyos na sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, sila'y kinupkop, inampun, inaring mga ganap. Kaya sabi sa talatang 14 ng Hebreo 2, sabi dito, dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo. Ibig sabihin, yung mga hinirang ng Panginoon, pinili ng Diyos, itinakda na sila ay magkakaroon ng laman at dugo. Ibig sabihin, sila'y ipapanganak dito sa lupa na may katawan at dugo. At ito rin ang sinabi ng Panginoon na siya na may gayon din. Ibig sabihin, ang Panginoon sa Kristo ay nagkatawang tao. Siya ay may laman at dugo. Kaya hindi nakabahagi sa mga ito upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yung may paghahari sa kamatayan sa makatwid ay ang dyablo. Ganong kapangyarihan. Sapagkat sa kamatayan ng Panginoon, ang mga mananampalataya ay wala ng kamatayan. Yung kamatayan natin, yung pisikal, yan ay pansamantala lang. Sapagkat pagdating ng Panginoon, babaguhin yung ating katawan. Pero ang sabi dito ay hindi na mag-ahari ang kamatayan sa mga mananampalataya. Kasi yung sinasabing kamatayan, ito ang kahatulan ng Diyos sa lahat ng masasama. Ibubulig sila sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga, ninais ng Panginoon ang mga bagay na ito. Tinutukoy din ng banal na kasulatan upang lalo nating maunawaan na ang tao, simula nang siya ay magkasala, siya ay napunta sa kalaliman ng kadiliman dahil sa kasalanang ginawa niya sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Panginoon, kinakailangan sila ay ipanganak na muli. Bagay ang mga mananampalataya ay ipinanganak unang-una dito sa lupa.
Pero yung ikalawang kapanganakan, to be born again, ito ay kapanganakan sa itaas. Pinanganak na muli. At sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ay pinanganak na muli ang mga mananampalataya. Ito ang tinatawag na regeneration o kapanganakan. Ito yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 3, verse 5, na sinasabi ng Panginoon kay Nicodemo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya yung mga sinasabi ng mga tao na namatay siya, ay, nandun na siya sa langit, hindi ganun kadali yun, sapagkat ang pumunta lamang sa langit ay yung mga ipinanganak na muli. Kung maaaring ang tao yun ay naniniwala tungkol sa katuruan, pero walang nangyayari sa buhay niya. Hindi siya nakaranas ng kapanganakang muli, hindi talaga siya pupunta sa langit. Ang mga pupunta lang sa langit ay yung nakaranas ng kapanganakang muli. Kaya sabi dito sa John chapter 3 verse 6, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya ang regeneration ay restoration. Ibig sabihin ay ibalik muli ng Panginoon yung larawan at wangis sa kanyang mga hinirang. So, pumili ang Panginoon, di ba? Bago pa itatag ang sanlibutan. Ang nais niya ay ibalik yung restoration sa buhay ng mga mananampalataya. Kasi pinanganak sila at sila ay nasa laman at dugo. So, ang nais na Panginoon, i-restore yung tinatawag na divine image, yung makalangit na larawan at wangis. At ito ay ninanais ng Panginoon. Yung maisooli, magawa ng Panginoon, yung kanyang panukala, larawan at wangis ng mga mananampalataya. Kaya ang mga mananampalataya, sila ang mga image bearer ng Panginoon. Taglay yung larawan at wangis ng ating Panginoon. Sapagkat inalis na ng Panginoon ang talukbong. Kung babasahin yung lumang tipan at walang pananampalataya, may talukbong. Pero sa mga mananampalataya na nanampalataya sa Panginoon, wala nang talukbong. Nakikita nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ito ang future glory na ninanais ng Panginoon na sa atin ngayon ay tinutukoy dito, sabi sa talatang 17 ng ikalawang Korinto 3:17, sabi dito sa ating teksto, na ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay pinagkaloob sa mga mananampalataya. So, ang banal na Espiritu ay nananahan sa puso ng mga mananampalataya. Nasa inyong puso yan, ang banal na Espiritu, dahil sa ating pananampalataya. At kung saan naroroon ang Espiritu ng Diyos, doon ay may kalayaan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan.
Hindi na tayo alipin ng dyablo. Hindi na tayo alipin ng kasamaan. Hindi na tayo alipin ng masasama. Sapagkat tayo'y pinalaya sa kadiliman. Ito yung sinasabi ni Pedro na mula sa kadiliman, inilipat tayo sa kaliwanagan. So, ang mga mananampalataya ay nasa liwanag. Nakikita nila ang liwanag. Hindi katulad nung wala pa sa liwanag, wala silang nakikita ni anumang klaseng liwanag. Kasi, pag nasa kadiliman, wala kang makikita ni anino. Wala. Ang anino lang nakikita kung may araw, o may buwan, o may ilaw. Pero kung ikay nasa liwanag, ay nasa kadiliman, wala kang makikita may anumang anino. Wala. Kaya dito tinutukoy sa banal na kasulatan. O kaya nga, ang sabi sa talatan 18, datapwat tayong lahat, ito ay tinutukoy niya sa mga mananampalataya, tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sabihin ng mga mananampalataya ay nakakatitig sa Panginoon. Katulad ni Pedro, nung makita niya ang pagbabago ng Panginoon, nakatitig siya, nakita niya, naisulat ni Mateo, yung liwanag ng mukha at saka yung liwanag ng kanyang pananamit ay kanilang nakita. Kaya sabi dito ay gaya ng isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nagbabago tayo gayon din. Sa mga mananampalataya ay merong kaluwalhatian. Kaya lang, hindi lumalabas sa ating katawang pisikal, kundi sa pamagitan ng ating kilos, pamagitan ng ating pananalita, sa pamagitan ng ating bunga ng gawa, na mabuting gawa, doon nakikita yung kaluwalhatian. Pero ang sabi niya, mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Ibig sabihin, tinuturuan tayo na yung kaluwalhatian yun ay lumago sa puso at biglang sa pagdating ng Panginoon, boom, ayan ang kaluwalhatian. Kasi ang nais ng Panginoon ay makita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Tayo, pag nakita natin ang banal na salita ng Panginoon, nakikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Halimbawa, katulad ngayon, nakikita nyo ang mga bagay na pag umulan, wow, tuwan-tuwa ang mga damo. Biglang silpot yan eh. Nakita nyo. Ewan ko kung nakikita nyo na pag umulan, yung mga halaman eh, may nabago. Buhay na buhay, sariwang-sariwa, nangungusap. Lalo-lalo na yung mga dahon nila. So, pag umulan, sariwa-sariwa. Kulang na lang magsalita eh. Ganon din ang mga mananampalataya. From glory to glory, ang sabi dito, ay gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Lumalago. Sapagkat tayo'y nadidiligan ng presensya ng Panginoon sa ating pamumukan. Nababago tayong araw-araw sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Kung noong kahapon ay nagkamali tayo, sa ngayon may tutuwid natin.
sapagkat nakikita natin yung liwanag ng salita ng Panginoon para sa atin. Kaya mga minamahal, maging matapat tayo sa Panginoon. Huwag nating kalilimutan ang kanyang mga salita. Hilingin natin na ititik ng banal na Espiritu ang mga salita ng Diyos sa ating mga puso at lumakad tayo ayon sa pagkakatawag sa atin. Amen. Maraming salamat po, aming Diyos. Patuloy mo pagpalain ito sa aming mga puso. Ito po ang aming dalangin sa matabi sa pangalan ni Jesus. Amen.